Ryan, nagkaroon ba ng tensyon sa pagpapakita ng Chinese vessels dyan sa ginawang maritime exercise ng Pilipinas at US? Monica, wala namang naging tensyon, umunsad ng maayos at natapos sa oras yung isinagawang pagsasanay. Hindi pa man nagsisimula ang ikawalong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpakita na ang mga barko ng China sa lugar kung saan isasagawa ang pagsasanay, partikular sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Zambales. Ilan sa mga namataang sasakyang pangdagat ng China ay isang Jiangkai class frigate 551, Jiangdao class corvette 646 ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel 4203. Ang People's Liberation Army Navy 551 lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles mula sa BRP El Malbar, pero mas dumikit ito sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at nagmaniobra sa likod ng isang PCG vessel. Tila binabantayan nito ang dalawang barko ng PCG na kasama sa pagsasanay. Nakamasid naman sa malayo ang PLA Navy vessel at isang barko ng Coast Guard. Gayunman, hindi naantala sa kanilang drills ang mga hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Bakit nothing unusual? Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully. Sa maritime exercise, ginamit ang BRP Miguel Malbar na pinakabago at advanced na barkong pandigma ng Philippine Navy. Una ito sa Malbar class guided missile frigate na dumating lamang nitong buwan ng Abril, pero ito na ang ikatlong paglahok nito sa MCA. Kasama rin sa ginamit ang dalawang PCG vessel, ang BRP Cabra at BRP Suluan. Samantala, ipinadala naman ng Estados Unidos ang US Curtis Wilbur, isang Arleigh Burke class guided missile destroyer ng United States Navy at iba pang air assets. Ang Pilipinas, isang AW-109 helicopter, Cessna 208B Grand Caravan ang ginamit. Kung dati nag-o-observe lamang ang barko ng PCG sa MCA, ngayon ay kasama na sila sa isang main activity. Ang senaryo, isang barko ng kalaban ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas, kaya nagsagawa ng visit, search and seizure ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard, to include yung partner nations natin, is enhanced and improved through the conduct of maritime cooperative activities. So actually, this was a great experience for us pilots kasi actually, ito yung first time na nakaland yung this type of aircraft, the AW-109, to land dito sa our newest naval vessel, the Miguel Malbar. So it was a great experience for us, best training sa atin mga pilots and tandem tayo sa barko. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang interoperability ng mga kaalyadong hukbong dagat sa pamamagitan ng iba't ibang pagmamaniobra. Taong 2023 nang simula ng MCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng pagpapalawak ng seguridad sa Indo-Pacific region. At samantala, Monica, kanina napansin natin na yung isang barko nga ng People's Liberation Army Navy na lumapit doon sa dalawang PCG vessel. Kapag lumalapit yung barko ng Estados Unidos at nagsasagawa na ng pagsasanay, ay lumalayo ito. Pero kapag umaalis na yung barko ng Estados Unidos, ay saka lamang lumalapit yung PLA Navy doon sa dalawang barko ng PCG. At hindi ito lumapit sa pagtaya ng Philippine Navy. Nasa distansya ito ng 20 nautical miles doon sa barko ng Estados Unidos.
Diyan muna ang latest mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.